So ayun mga lods, welcome back sa ating munting channel, ano. So ayan, ano yung nakikita nyo sa ating screen. Meron tayong EBR dito na 1000 watts, secure ang brand, ano. So secure na secure. So ayan. At ang problem nito, wala daw itong output voltage. Yung voltage, ano niya, oh, nakaganyan na, wala pang kuryente. So wala daw itong output. Ayan, ito mga lods, welcome back, no. So another day, another vlog. At yan ay ito, testing natin. Ayun, gumagalaw naman yung motor niya, nagpa-function naman. So wala daw itong output, wala din siyang quick start, ano. So talagang pag ganito, wala tayong maano nito, wala kasi siyang indicator. So pag ganito mga loads, wala siyang output, wala din tong delay or may delay ito. So i-observe na natin, iba kasi yung board niya, parang sa mga anong brand din ng mga EBR tong ganitong board ginagamit. Stable, no, yung mga na stable. Minsan ito lang yan, palitan. Itong TL324N. Yan, yan lang yan minsan. Pero may napansin tayo, may sunog dito. Ayan, yan. So may sunog. So register natin. So wala talaga siyang output, wala kang narinig na nag-click, wala kang na So ayan, 25 AC lang yung niya, nare-read, ano. So yung nito, ito ang kulay blue. So yan, bago natin ito, mga lods, bago natin ito ma-repair, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na po, ay niluluwa niya yung natin. Yan. Testing natin dito, if my output, so, uy, high voltage, ang taas, nagpo-protect ito, kaya hindi mag-click yung relay. So yan, tingnan nyo. Dito tayo sa output ng relay. So ayan, 27 yung na mo. Pero pag dito sa main na galing sa transformer, ang taas, 281. So high voltage. So nagpo-protect yung circuit. So try muna natin i-repair itong board kasi may sunog, may nakita tayong sunog. So try muna natin i-repair yan, 100 ohms lang naman ata yan. So, palitan ko muna. So, ito mga lods, continue tayo. So, kapag ka ganun mga lods, yung voltage arm, dapat kasi yan mga lods, yung voltage arm dito banda. So, always tandaan nyo, it means yan, high voltage yan. Nag-high voltage yung output niyan. So, ito yung switch ng low voltage, ito yung switch ng high voltage. Ito yung switch ng low voltage, high voltage. So, ayan. Dapat dito yan banda ang voltage arm. So ito, kapag kaganyan yung problem, nag-high voltage yung inyong inyong ABR. So ito lang po yung palitan ninyo. Itong dalawang to. Ito kasi nasusunog. Always talaga mga ganitong model, ito talaga nasusunog. So palitan nyo ng ganito kalaki. Ayan, 2 watts. Tignan natin kung masunog pa. Ito kasi 1 watts lang. 1/2 watts. 1/2 watts lang And then yung itong TIP42C, yan yung palitan nyo once nag-high voltage yung inyong ganitong EBR. Basta ganitong board na hindi nagki-click yung relay tapos walang output. So it means nagpo-protect yan, nag-high voltage. So ito lang yung dalawa palitan mo. So TIP42C at saka 100 ohms na resistor. So ito, pampalit natin. So testing natin. So yan, buti nga ito, itong board may marka pala, yan, ngayon ko lang napansin.
May marka pala siya. May markings label, no? Yung ganitong ni-repair natin na board, wala siya eh. Kaya, mahirapan. Ito ngayon meron. Maganda siya kasi meron eh. So, hinang natin. So, huwag kalimutan i-like ating video. So, mabilisang repair lang ito. At least may isi-share tayo sa inyong mga idea in case magkakaroon na kayo ng problema sa inyong mga EBR. Kasi almost sa halos ngayon mga tao gumagamit na ng EBR eh. So, cut na natin yung mga existing pins. Then, testing natin. Tignan natin yung voltage arm kung tatakbo. So, ito testing natin. Tingnan natin kung uurong yan. And then on natin. So, hindi siya umurong. Bakit kaya? Pinalitan na natin ng TIP. Yun. Sorry. Ang problema, hindi tumakbo yung motor. Check natin. Nakiklik na yung relay eh. Kaso hindi tumakbo yung motor. Yung pabalik ang tigas. Pero pag papunta doon, ayun o. Maluwang ah. Tingnan natin. Kung tatakbo. So ayaw tumakbo. Nagpalit na tayo ng bagong ano. Buti okay pa yung kanina, no? So, ito yung magtitrace na naman tayo. Ano pang ibang problema nito? So, ayan. Nagkiklik na eh. Ito, nagkiklik na. Check natin kung ilang voltahe. Check natin. $262. So, hindi makagalaw yung ating motor. Anyari kaya? Bunutin natin. Try tayo magpalit ng kasi okay naman yung motor kasi umiikot naman yun eh. Diba? Nakinano nyo kanina, umiikot siya. Nung nagpalit na tayo ng ito, TIP. Ito kasi patay din eh. At least step by step troubleshooting tayo.
So, last option natin. Check na muna natin mga diode nito. Baka may open. Tapos, try lang natin palitan to. Ito yung pinaka-IC niya. Baka nadama ito ng pagkasira ng kanyang regulator. Ano kaya niload nila dito? Ba't nasunog to? So ito IC, targetin natin tong IC. Kasi okay na wala nang problema sa driver niya. IC tayo. So ayan, ganyan lang talaga mga lods pag mag-technician ka. Pag hindi mo makuha sa una, try and try lang, makukuha mo rin yan. So kung wala kayong mahanap na LM324, pwede lang to TL084 or 74. Pwede lang yan siya. Oh, sorry. LM324 meron pa LM324. May tatlo pa tayo natira. So ayan, LM324. Try natin. Resolve. So ayun, huwag kalimutan mag-like mga lods, pa-like na lang, pa-like and share sa ating video. Ayan, sa pag dito kayo tumambay sa channel ko mga lods, parami kang idea makukuha. Siguro hindi naman natin pagpalagay na hindi kayo marunong mag-repair, pero yung idea talaga, yun yung natin, ang init, hawakan ko. Saka na siguro natin ilock ito, testing muna natin kung tatakbo yung motor. Testing natin. Ayaw pa rin. Why? Yan, bago na yun ang IC. Ito yung tinatawag na my God. Buo kaya motor nito? Yun yung tanong. Anong kulay ang motor nito? Ang wire. Red and black. Check na natin muna motor para hindi tayo maloko.
pang testing tayo. Tanggalin muna natin yung connection dito para masunog yung ano natin. Yun. Itong red wire, so ito na yung sa motor. Ang common, paano to? Wala siya common. Tingnan natin. Ayun, okay pala motor, oh. Gumagalaw eh. Yan, gumagalaw naman. Miss buo motor. Try natin palit IC ulit. Palitan natin yung tinanim natin ng pyesa. Baka may defect. Tanggalin natin ulit. Hindi naman talaga perfect minsan mga factory. Palit. Tingnan natin kung ganoon pa rin. Wala, napaktay tayo. Maloko tayo niyan. Wala naman kasi ibang sunog na eh. Napalitan na natin. Reklamo na yung cellphone natin. Free sound space na daw. Puno na yung memory. So ayan, maglinis muna tayo mga lods. So ihinan ko lang to. Linis tayo ng cellphone. Magbura tayo ng ibang video na natapos na natin i-edit. Kasi nagreklamo yung cellphone natin. Free up some space. So continue lang tayo, no? Magbura muna tayo. So mga lods, continue tayo. Nakabura na tayo ng mga videos yung natapos na nating i-edit. So testing natin kung wala pa rin to, double check lang tayo sa mga parts. Kung may nagkabaliktad lang, no, or something na double check natin. Ay, kaya pala lintik na to. Itong TIP42 pala. Shit. So yan yung tingnan. Tanggalin natin itong TIP42. Baliktad natin yung TIP42. Kaya pala hindi mag-ikot yung motor natin. Lintik na to. Baliktad. Hindi ko napansin. Nasanay ko sa ibang EBR na kung saan nakaharap yung metal, doon lahat. Kasi ito pala, ayan, may sign kasi siya. Yung base dito, dapat ang base. Ayan, lapit natin konti. So, ito siya, oh. Ito kasi, ang TIP41, nandito ang base. TIP42, nandito ang base. So, dapat ganito to. Ganyan. Ito yung base ng transistor, eh. Ito yung base, ito yung collector, and then emitter. So, dapat ang base, ang sign dito, nandito. So, pag ganyan, ito. Kaya pala natin hindi na paikot yung kahit bago na yung palit-palit pa tayo ng IC. Okay lang pala yung IC. Itong lang pala. Tayo pala yung nagkamali ng paglagay. Kabit. Okay.
okay lang pala yun yung IC nya. So iligpit lang din natin to, napalitan na natin eh, kapagod na bunutin. So testing natin. Ay nako, lang ya. Dapat double check talaga mga lads. So ayun oh. So yan. Hinahirapan pa tayo. Wala na, inaantok na kasi ako mga lads. Alas 12 na kasi. Alas 12 na tayo ng gabi. So need ko itong matapos kasi kukunin to bukas. So yung goods na, ayan, di ba? Kung ano yung sinabi ko sa inyo, nandito talaga yung voltage arm. So ayan, nandito yung voltage arm. Hindi ko pala na ayan na natin ulit. So nakaganyan kasi yung kanina, di ba? So high voltage yun siya. So dapat pag i-plug natin to, ayan, dapat dyan talaga siya. Then check natin yung out. Ayan, nagkiklik na yung relay niya kasi hindi na siya nagpo-protect. Lintik yan lang pala yung nagkabaliktad pala tayo sa ating pinalit natin IP42 sa kanyang regulator. So ayan, meron tayong 220, 223. So goods na. Yun lang pala, pinahaba pa yung video natin eh. Balik na natin. Palit-palit pa tayo. Ubo lang to. Okay lang itong mga IC na pinagtanggal-tanggal natin. Sa TIP pala tayo nagkamali. So always check talaga. Yung kasi minsan naantok na yung tao. Wala na sa isip eh. Na nagkabaligtad pala. So dapat ganyan ang plastaran. So balik na natin. Goods na ito. Diyos mio Marimar. So ayun, nakalimutan yung like ating video kapag ito nakapagbigay sa inyo ng idea mga lads, Also, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, bago nyo po tapusin yung video natin or lisanin, ay pa-subscribe na po, mag-iwan po kayo ng bakas. Kung may bahay naman po kayo or YouTube channel, so baka madalaw ko po kayo, no? So mag-comment lang kayo, pabakas lang idol. So ayan, pabakas. So dadalawin ko kayo. Minsan talaga minsan pag may time ako, dadalaw ako sa mga ibang channel, nagko-comment ako doon. So talaga grabe, pahirapan ako sa inyo din. Hindi man ako makaganti ng maayos sa mga panonood nyo. Kasi nga sobrang busy ko talaga. Minsan gabi lang talaga ako makakapag-reply sa inyo. Ito, goods na. Nahirapan pa tayo. Pero ito, wala na talaga. Testing natin. On. So tumunog na yung motor. Tingnan natin kung gumagana pa. Wala na. Check natin. Baka na lang ito, sumayad lang ito, no? So parang pinaayos na pala ito sa ibang technician, no? May galaw na yung pinaka ito. Wala na pala to. Wala na sa yan, naputol pala mga lods. Naputol pala yung niya. Pinaka niya, pointer. Wala na, di nakaka-bounce yung parang spring niya, Putol. Sayang, bago pa naputol. Parang pinano sa ibang technician. Siguro na inano ng technician, hindi ito ganyan, pumalo, hindi ito papalo kasi nga nagprotect yung EBR. Dito siya tumira sa sa display, sa biometer or sa kanyang voltage meter. Sayang naman. Wala, natanggal yung spring niya, Sana yung dulo nito. Sayang.
Pwede naman to, palitan lang ni client ng ano, wala tayong ganito pang replace. Tapos kailangan na nila bukas. Pwede naman to palitan ng digital na lang sana eh. Hindi pa nga sunog mga lods ang resistor oh. Bagong-bago pa eh. Kaso yung dito, wala na. Tanggal yung spring. So yan. Hindi na lang natin pipilitin yan. Putol na yung spring eh. So importante may output. So pasuyuan lang natin siguro to kasi dadaanan to bukas ng kaibigan technician natin. So siya na lang siguro magpalit. Ito meron naman itong benta doon sa town. Siya na lang magpalit no. Kasi tayo pa yung luluwas. Medyo mana na tayo. Busy talaga ako dito sa bahay. So siya na lang magpalit ito doon sa town. Taray ko. Baliktad pala. Kaya pala di magkasya yung lock. Naantok na ako mga lods. So ayun mga lods ano. So ayan. Tatapusin na natin yung video natin. Until next video mga lods. Ano. So ayun dahil pa. Ayan tignan nyo. Yung motor. Ayan o. So, ayan, it means goods na goods na. So, ayan, dana ito mga lods. Ayan, thanks for watching mga lods. At yun lang yung may share ko sa inyong idea. Paalam. Bye-bye.